Nabulabog ang mga senador sa en banc decision ng Korte Suprema na nagdideklara bilang unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil lumabas ang desisyon, ilang araw na lang ay magbubukas na ang sesyon ng 20th Congress na siya ring ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Karamihan ng mga senador ay iisa ang tono ng pananalita. Igalang ang desisyon ng Korte Suprema bilang final arbiter ng mga kontrobersiya na may kaugnayan sa ating saligang batas o constitutional issues. Bagamat may mga nagpahayag din ng pagkadismaya. Ayon kina Senador Joel Villanueva, Senador Jingo Estrada at Senador Sherwin Gatchalian, sa simula pa lamang ay nirerespeto ng Senado ang mga proseso ng ating saligang batas. At ngayon na nagsalita ng Korte Suprema ay dapat lamang na ito ay respetuhin. Ganito rin ang paniniwala ni Senator Panfilo Lacson na dapat lang silang sumunod sa desisyon ng Korte Suprema kahit na iba ang paniniwala ng ilang mga legal experts. Dismayado naman sa desisyon ng Korte Suprema sina Senador Risa Hontiveros, Senador Pam Aquino at Senador Kiko Pangilinan. Ayon kay Hontiveros, malinaw sa ating saligang batas na ang public office is a public trust at walang opisyal ang may karapatan sa posisyon. Para naman kay Pangilinan, tila kinapon o pinusasa ng Korte Suprema ang Kamara de Representantes at Senado upang hindi nila magampanan ang tungkulin para sa accountability ng mga public officials. Umaasa naman si Aquino na magkakaroon ng caucus ang mga senador upang ito'y mapag-usapan. Naniniwala ako na dapat matuloy yung impeachment trial. Yung mandato, tungkulin at kapangyarihan na nakasaad sa saligang batas ay nasa Senado at walang iba. Handa na kaming dinggin ang lahat ng ebidensya para makapagdesisyon ng patas bilang mga hukom, kaya dapat ituloy na yung impeachment trial. Pinimok naman ni Senador Juan Miguel Zubiri ang mga kasamaang senador na huwag nang igit ang kagustuhang suwayin ang desisyon ng Korte Suprema dahil baka sila ay makontempt at ito ay magdulot ng constitutional crisis. Habang masaya naman ang mga kilalang kakampi ng mga Duterte na Senador Ronald Bato de la Rosa at Senador Amy Marcos sa desisyon ng Korte Suprema. Sabi ni Senador Amy, trabaho na at itigil ang pamumulitika. Batay mismo sa desisyon ng Korte Suprema, hindi inaabsuelto si VP Sara sa akusasyon laban sa kanya. Sa proseso lamang ang may desisyon at maaari pa rin itong muling ihain sa February 6, 2026 sa pagtatapos ng one-year bar rule sa impeachment. Para sa The President's Agenda, ang ika-4 na SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.